to open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins. Kailangan din pala silang ma-forgive. Pag pala ikaw ay nadala mo bilang isang lingkod yung mga tao doon sa Diyos, magkakaroon sila ng kapatawaran ng mga kasalanan, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Kaya kahit mahirap, kung mapapansin po natin sa mga church history, hindi napili lang Ebanghelyo noong una, kahit sina'y pinagpapapatay. Maisulong lang, pinagbabawalan na silang sumamba, samba pa rin. Hindi natitinag ang mga Kristiyanong ito noong una, kaya lumaganap ang Ebanghelyo. Nais kasi ng Diyos maging tagasunod ang buong sinubog na ito. Lahat magkaroon ng takot sa Diyos, pero ganoon pa rin ang nangyayari. Hindi pa rin magawa. Kalat-kalat na yung mga Kristiyano kung saan-saan bansa, kung saan-saan lugar. Mahina pa rin ang impluensya ng mga Kristiyano. Pag nakita natin sa mga balita, gano'n na lang kung pumatay ng tao ang bawat tao. Ano? Nakakalungkot isipin na kulang pa yung kapangyarihan ng Ebanghelyo na dapat maipangaral. Hindi tayo matatawag na ilaw kung tayo ay pundido at walang liwanag. Diba yung isang wala na silbing bumbilya, on-off na inaalis na yun, tinatapon kasi hindi makapagbigay ng liwanag. So kung tayo daw ay walang function, matagal na tayo naglilingkod sa Diyos, meron ba tayo na pangaralan kahit isa? Meron ba tayong nadala sa iglesia? Ano? Meron ba tayong halimbawa sa kanila ng mabubuting gawa? Matatawag nga ba tayong ilaw? Hindi rin maaari na itago na lang natin yung knowledge na nasa atin, yung salita ng Diyos, yung nagbibigay liwanag na yun. Hindi natin pwedeng itago na lang natin at sulungin. Ang liwanag na nasa atin, kailangan itong itanglaw sa iba upang maliwanagan. Ayun, yun pala yun. Matthew 5:15. Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Ibig sabihin, halimbawa, sinindihan mo. Kokoberan mo bang gano'n? Di ba kaya mo sinindihan para makita mo yung buo bahay? Nasaan kaya dito yung posporo? Gano'n? Nasaan kaya dito yung lahat ng hinahanap? Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ayun, yung bawat isang Kristiyano, yun, dapat pala nagliliwanag para kang halitap-tap. Ano po? Bawat isa. Pag kumalat ka ngayon, kanya-kanya ng labas, ayan, nakakalat sila sa buong mundo. Dapat nagliliwanag yung mga Kristiyano. Saan? Sa mabubuting mga gawa. Nakikita na tayo ay tunay na nagsisimba, nakakatawag ng pansin. Iba ka sa iba. Ibig sabihin, ano, kaya gano'n, kahit ganitong bagay ang nangyayari, parang wala nang sa kayo. Parang kahit ano ang mangyari, parang madali niyang mapatawad, madali niyang ma-adapt, madali niyang hindi siya nahihirapan sa buhay. Parang gano'n eh. Ano po? Ganoon din, ayun o, in the same way, bilang salt and light, ganoon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw. Ano yun? Good deeds. Ito. Yung good deeds na ito. Yung mabubuting gawa. Ano po? Paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila. Alin? Yung mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Nakatingin niyang mga yan sa atin, linggo-linggo. Yung good deeds na yan. Ano? Kaya nga, sa 10 ginawa mo, pag nagkamali ka ng isa, may masasabi na sila. Isa lang yun, ha? Isang pagkakamali lang yun. Para kambagang mas perfecto pa sila sa atin. Parang gano'n. Pero tayo pa yung nagsisimba. Eh, hindi naman tayo pwedeng mapikon kasi kakaawaan mo nga eh. Maaawa ka. Wala, kulang sa knowledge eh. Lack of wisdom. Kulang sa kaalaman, kaya gano'n siguro.
Pinapakita doon na sa talata na yung inihahalimbawang dalawa ng ating Panginoong Yesus, magkaroon kayo ng lasa, mga alagad. Magkaroon kayo ng impluensya, ng liwanag sa iba. Paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao. Ano nga yung paliliwanagin na ilaw na yun? Ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Nakikita pala dapat yun. Kaakibat ng pagiging isang alagad, yung good deeds. Ang mabubuting gawa ay ang ilaw at asin na magbibigay liwanag at pampalasa sa kanila, sa mga tao na nasa sanlibutan. Makikita nila tayo bilang isang Kristiyano na nagsasapraktika ng makadiyos na pamumuhay sa mundong ito. Yun yung inaasahan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga nung siya dakpin, nagaling itong si Pedro, tinaga yung tenga nung Marco. Sabi ng Panginoong Yesus, i-atras mo yan. Hindi ko naman kayo tinuro ang makipag-away. No, na si Pedro, nawala siya. Kasi yung master niya ay inaresto. Hindi naman kayo tinuro ang makipag-away. Nagulat, dun pa lang sa miracle na yun, nung mawala yung dugo dun sa tenga, parang walang nangyari sa tenga. Namangha na yung mga tao. Pero hindi natin kakikitaan ang ating Panginoong Yesus na kahit kailan ay bumanggit ng babalikan ko kayo, papatayin ko kayo. Walang ganun nangyari. Ano ho? Mahirap sa mga kagaya natin na mapag-aralan pa yung mga ganung bagay. Pero pinapakita po sa atin ang banal na kasulatan para ikaw ay magkaroon ng isang magandang reputasyon sa Diyos bilang isang alagad. Inilalarawan tayo bilang asin at ilaw. Ano? Ibig sabihin, may epekto ka sa iba, may influensya ka ng liwanag sa iba. Ano? Hindi ka parang nandyan lang sa isang tabi. No one after lighting a lamp puts it under the bushel basket, but on the lampstand. Kaya nilagay sa lampstand para mailawan lahat. So, ganun din pala tayo dapat. And it gives light to all in the house. In the same way, ayun, ganun din. Let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Yun yung inaabangan sa atin. A good deed brightens a dark world. Yung mabubuting gawa. Ano? Na ating ginagawa sa iba, yung pala yung nagbibigay ng tinatawag na liwanag sa iba. Kaya kung mapapansin po ninyo, ano, naalala ko yung binabanggit sa Roma na napakaganda ng talata na ito. Na kapag ang iyong kaaway daw, ano, okay. Romans chapter 12, verse 16. Umpisa natin sa 16. Romans 12:16. Mga kaisa kayo ng pag-iisip, huwag ninyong ilaga ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Huwag kayong magbayad sa kaninuman ng masama sa masama. Diba, ginawan ka ng masama, ayaw ko suklihan ng masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kasi kuminsan, pag ang nauna sa atin, yung galit talagang mawawala. Ano? 18. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mga higantihan, mga iniibig. Diba? Bawal bumante. Kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Kasi tapos sa Diyos mo. Sapagkat nasusulat akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya ay makuhaw, painumin mo. Ano yung ginawa mo? Gumawa ako mabuti. Yan ang ibig sabihin nun. Kaaway ko yan, ha? Ang sabi ng Bible, pag nagutom, pakainin. Pag nauhaw, painumin. Kaaway ko yan. Ginawa ko yun. Ano mangyayari? Sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibubuntong mo sa kanyang ulo. Dito.